nato ani natural tanda na to. Wala na to ginatanggal ang Old Testament. Appeal ang Old Testament. New Testament. So ibig sabihin the entire Bible because Christianity although he was been rooted sa Judaism, sumusulti nato ang Christianity is the fulfillment of the Old Testament. Okay. So, diri sa Christianity, dapat ito masabtan na isa sa atong belief that there is only one God in three persons. Only one God. Wala ka personas. Is ba? So, we believe that there is one God and three persons. Sa Christian belief. Pero sa Christian belief, napoy dili na madawat. Okay? That's why sa Christians, dagan po taglain-lain nga view. So pangutanan ako sa inyo ha. Paano nahitabo nga usaran ang Ginoo pero tulo sila ka persona? Tulo. Tulo ka persona. Amahan. Si Jesus Christ na padala siyang bukong na. Di lang. Gusto ko ha. Unsa si Jesus Christ? Bukong na anak o father? Sa kapalit ko. Anak. Hindi nga. Usubusan to ang murag ang term mo si Jesus gipadala niya yung bukong anak. Apo ba na? Apo. Na ko na to. Tulo ka persona. Amahan anak. Amahan anak o Espiritu Santo. Paano na? How come nga sa view sa Orthodox Christianity, pagmusulti ang Orthodox Christianity, mao ni sila mga Christian nga gina-defend ang faith about sa view nila that God is one person, one God existed in three persons. So the question is, paano? Paano ang tulo mahimong isa? Okay. Amahan. Amahan anak ug ang Espiritu Santo. Pila sila? Tulo. Pila sa kabo? Tulo na siya ka personas. Usa. Pila sa kabo? Tulo ka persona na siya. Gani. Amahan Si anak. Jesus unsa? Anak. Si Jesus unsa? Ginoo dili. Ginoo pod. Kana siya, usara na siya. Umo sa da. Ang Ginoo usara. Pila sa kabuk day? Tulo ka personas na siya. Tulo sila. Oh. O pila sila? Tulo. Pilang Ginoo? Tulo. Usara Usara na na siya. siya kay Pila ni kabuk? Salang. Pila ni kabuk? tulo na siya ka persona. Madugay na tayo, malingkod na pa. Wala na kay. Bisan din mo. Unsa man? Tulo ka Ginoo dai. Lalangkob. Dila sa isa lang. Dila sa. Ano siya, even though tulo ka persona, pero Ano sa isa siya kani? Okay, sige. Si Jesus, God. Pila ka God ni? O one God. Ang Father, God dili. God. O pila na sa nga God? Saka na. Ako amahan usara. Oo, gani. Usay mo pasabot niya nga siya o isa. Duha man na sila. Paano siya nimo isa? Gilangkob na siya nga usara. Ha? Ang tulo, gilangkob na nga usa. Gano man? Isulti sa Bible. Evidence na. May evidence. Oh my God, mo na tuginuan. Okay, Kanya tituan sa uban. Okay. Ang tituan sa uban, isa naman sa persona. Di, ang imong bituan, kitiyatarayan ka, musul, and then you are claiming na mo na si truth. Pinabay uban yung claim nila, isa na sila. Kasi ang question na to is, how come na tulo sila ka persona, isa na sila na Diyos. Usara ka. Sige po. Same divine nature to no, intelligence and Kasi nagsulti,
Okay, sige i-challenge ato na. Kumusulti ka sa resulted. Isa lang ka, divine nature, but they are in 3 person. Okay, question. Kumusulti kang divine nature, what does it mean? Ano Kabisaduhon yun ang ninyo igsoon. Christian ba yata? Mao din. Pag-abot na to sa Islam, maboy na i-question. Mostly, ang pag-attack sa to as a Christian, either Tauhid or Trinitarian. Pag musulti kang Tauhid, sara. Pag musulti kang Trinitarian, tuluta. So, unsa man na siya? Tauhid or Trinitarian ta? O, mo gani. Kung Trinitarian ka, pila ka buok? Tulo. Sa kwan sa Trinitarian Bus, tuot ang Tren? Oh. niya, kumpos niya o tulo ka persona, wala siya tawag ko. Nag-compose ang tulo ka persona. So, kung tulo ka persona, pila ka buok na? Tulo. Lagi tulo ka persona. O, saan isa gani? O, lagi. Isa gani ang Diyos. Tulo sila ka persona. Okay, paminaw Isa sa ka Diyos, tulo ka persona, pero pangutana, nga naman. Paano mahimong tulo, usa? Maramis kape ba? Okay. Kung miskapi ka, kung 3-in-1 ka, that is not Trinitarian. Hindi, kasi lang. Okay? That is what we call modalism. Modalism. Or that is what we call what we call hindi siya modalism. That is what we call polytheistic. Dili ka monotheist, meaning to say you believe that there are 3 gods. Kaya nga naman, lahi manggod ang kape sa creamer. Lahi ang creamer sa asukal. Pareho ba sila nature? Dili. O di ibig sabihin, tulo ang imong Dios. Nya kuan mo pastor kay ang kuan karon ay kasagaran ra ba nga example niya na about sa itlog ba? May Itlog. Pag may itlog ka, may langit-langit. okay, Yan kanina. na. Wala may kasagaran ng example niya na Ibig about sabihin, sa mo ang committee. defend. Kung Pero mauna ito na. Okay, kanina. Sige, sige. Kung mauna ninyong defend, ibig sabihin, modalism na. Modalism. Ibig sabihin, kung i-defend mo itlog, oneness na. Muna yung oneness niya. O gani, kung mauna i-defend nyo, ibig sabihin, ang inyuhang doktrina, nag-defend mo Trinity, pero oneness mo. O pila ka itlog na. Okay, tanaw niya. Puti. Muna yung kasagaran sa example pastor. Mo Mao gani, na ibig amo sabihin ka ang na nagtatagpong example, o na sa kasabot. Da. Okay, oneness mo to. Kaya nga naman, paminaw. Okay, paminaw Paminaw. Ang Diyos, paminaw ang shell is unsa sa itlog. Bagal. Parts. itlog. Ang yolk, unsa sa itlog. Parts. Ang egg white, parts. God, Jesus, the Father, and the Holy Spirit is not the parts of God. They are distinct. Pag musulti kang itlog, nasa shell, nasa puti, nasa yellow. Pila ka itlog na? Isara. So oneness ka. Kay kani sila, tulog yun. Oneness yun, Tulog ha? ka separate what? Tulog ka separate person. Yung mga one is pass, kay di man na sila mingon nga, mahala mo. kasagaran samahan. Di na naman matawag ng Espiritu Santo. Wala tayong problema sa oneness. Ako ang gina-question dili karon, ang Gatuwa. atong belief. Ano ninyo na noon? Diba, o modalism si Kuya. Dili wala ko nagsilpi ng dalise. Modalism, di ka ba? Ano na siya? Mukha na That is what we call formal policy. Wala akong gina-claim siya na modalism siya. Ang point nako ba, kato siya nga illustration. Kung ato sa Kasagaran Samson, mo Illustration, mo bitaw na illustration kasagaran ba yan na? bitaw na. Pila ka pastor na kuan niya na. Mo Pero na siya, kuan siya. illustrate Kasagaran kasagaran. yun. Oneness Ito, na. sayop. Kasi isa man lang na siya ka Ang kato pastor nga nagwali yato nga mo idang illustrate. Oneness to Sayop siya. dito. Dito sayop, oneness man siya. Ang pastor. Sayop galito. Dito siya, oneness man ko nga pastor. Wala
ninyo. Di ba sabi ko, be critical thinker. Ayusin ninyo, hununasin ninyo mayo. Ang pastor nga nagwalian na, dili porket nga nagwali sana, nagamit sa illustration itlog, musulti ka oneness. Ang iyahang ganing ginagusto explain, Trinitarian. Ang problema, mali ang illustration. Ang illustration gigamit, oneness. So unaware siya. Wala po siya kabalo, ang iyang illustration, One is. modalism. Kasi sa view sa modalism is unsa. Ang modalism nagatuo sila ang Ginoo isa ka mode. Nagatuo sila ang Ginoo is manifestation. Basta. Hinito say ang Ginoo nagmanifest siya sa tulo kalaylahi nga higayon. Ang modalism nagatuo siya ang Ginoo is only one person. So that's why kung itlog ang imuhang illustrate nimo, ibig sabihin modalism yan. Kasi ang Ginoo dili sa part. Kasi sila distinct. Kasi sa Trinitarian view, ang Ginoo is 3 per 3. Hindi person ha. Kulang na. Kung musulti ka 3 person, tulos lang ka Diyos. 3 distinct. Ah, distinct. Ibig sabihin, ang Father dili mao ang Son. Ang Son dili ang Father ug ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit dili the Father and Son. They are distinct. Distinct. 3 person but in one Godhead. Okay? So pag musulti ka distinct person, pag musulti ka one Godhead, in Godhead they are co-equal. Pag musulti kang co-equal, kung unsang nasa Son, nasa Amahan, kung unsang nasa Amahan, nasa Holy Spirit, ibig sabihin walay taas sa ilaha. They are co-equal. They are one in essence. Okay? Taghan ka ni. So, ibig sabihin, 3 distinct person, one Godhead, co-equal, one in essence, ibig sabihin, mao ni ang view sa tawag nato nga Trinitarian view. So sa modalism, mode, parts. So dili pwede. Kay lahi dili part sa Dios ang Father, dili part sa Dios ang Son, dili part sa Dios ang Holy Spirit. They are distinct. Very clear ang scripture nga naagyo portion sa scripture explicit yun that there is a distinction between the Father, between the Son, between the Holy Spirit, but they are described as one. Okay? So sa paano na siya pamahagi? O sa sampon, paon po niyo illustration ng H2O. Diba H2O? Tubig, minaw. Tubig. Oh. So ani siya tubig, ani siya modalism, yapo na. Kaya nga naman, duwa ka hydrogen, oxygen. Sa view sa Trinitarian, 3 distinct person, one Godhead, co-equal, one in essence. Ang duha ka tubig, parehong essence, pero ang O, di na siya hydrogen. So lahi ng essence niya. So ibig sabihin, dili siya view sa Trinitarian. That's wrong. Bakit distinct sa among kuantas? Fully distinct. Ang among kuan is isa ra gyud silang Dili distinct. Dili na isa sa tulo. siya sa Isa silang tulo sa ilahang Godhead. But they are distinct person. O, kung tanong ta ka, kinsa gilansang sa cross? Ang amahan o si Jesus? Jesus. O, distinct sila. Distinct. Kini ko pastor. Sa kuan pastor si Tertullian, siya may nag-point no Yeah. sa kuan sa term nga Trinity. Sa brain So ang iyang kanang example diri is the sun. Oh, unsa mang son? Adi sa illustration niya pastor Vice. Ang sun. Ang sun sa iyang i-divide just as the sun, ray and heat are all derived from the same source. So Tertullian used this to show that the Father, Son, and Holy Spirit share a single divine substance and 3 separate substances. Okay, so sa iya na siyang essence. So si Tertullian is talking
Kaya pag mubasa ng mga theological, especially ka naman nga na gani, dapat sabtong din pagayo. So pag musulti kang ray of the sun, Tertullian is referring sa essence. Tertullian is not referring sa person. Pato? Ang ray niya. Kung gina-refer niya nga person diya, pakibasa daw sa Mamariel. Okay, Tertullian used this to show that the Father, Son, and Holy Spirit share single divine substance, not three separate substances. Okay, not three separate substances because they are in one essence. Kung saan essence nila? Being God. So next, say sa sunod. Although they share one substance, they are distinct. Oh. The sun is not the ray, Okay. the ray is not the heat, So, and ibig sabihin, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Okay, so ibig sabihin, if we are talking to the Father, if we are talking to the Son, if we are talking to the Holy Spirit, when we are talking that they are three, we are talking of what? Essence or person? Okay. Kaniha? So ibig sabihin, kumusulti ta that this three person is one God, we are talking of what? Essence. Na. So, ibig sabihin, hinayin na ito sabto ni, para makita na to. So, ibig sabihin, sa view sa Trinitarian, dapat nato ma-distinguish what's the difference of person sa essence. That's why sa Trinitarian view, dapat ma-answer nato ang question about God, na question na what and who. Okay? Pag musulti kang who, we are talking to person. Pag pangutana kag what, we are talking to essence. Okay. For example, who is God? Jesus Christ. Who is God? God the Father. Who is God? God the Holy Spirit. What is Jesus? God. What is the Holy Spirit? God. What is God the Father? God. So, ibig sabihin, essence and person is different. So, that's why, pag naay mangutana sa imuha, mangutana ka, pila ang Diyos, isara. Musulti ka. Si Jesus di ay, Diyos, pila na, isa. Ang Father, Diyos, pila sila, na Diyos, isa. Holy Spirit, Diyos siya, pila na sila, isa. Dili, pangutanan ako si Muha, pila sila nga Diyos, isa. Kaya ang iyang question is ang iyahang essence. So when we are talking about essence, they are one. That's why, correct na to ang nangutana sa toa, mali ang iyong pangutana. Kaya ang pangutana nimo, ang iyahang essence. Wala ka nangutana sa kuha sa iyahang person. Pato? Pag mangutana sa person, pila siya? Tulo. Kinsa? Father, Son, and Holy Spirit. So that's why when you encounter that such a question, kailangan nimo na siyang mabalaan, i-identify ang pangutana. Kay diha manggod ka niya i-trap sa pangutana nato. Okay. Ano naman pa nato ni? Klaro Ano siya dagat Christian yung Dili mali. Tulog ka persona, pero... Lagi, pero mali ang expression. Sa may mago, illustrate niya pa sa adlaw. Three person. Ang pangutana mo ako sa inyo, pila ni? Pangutana ko, pila ni? O pila ni? Dua pastor, mo din na mga katubag pud kay pila na, dua. Tapos ang imong kasais, I am talking not to other person. I'm talking to the God. So ibig sabihin, pag di mo na siya ma-identify, diya ka matrap. Okay, nakato. Ingani ha, para clear. Kaya pangutan na essence. Pangutan na galing ng pas kayo. Essence yan. Ano yung sa Ginoo? Sa Ginoo, ito ko nga. Persona. Ako nga. Tulog ka persona, pero isa lang. Isa. Paano nga isa nag-isa? Sa asa? Tulong. Unsa tawagan na? Essence or substance. Mana na siya. So, ibig sabihin nga na, okay. Yan na. Kaya nga may identify mo. Dapat, kanay paminaw. Hello. Para maiwasan nyo na siya, dapat ma-identify ninyo ang duha ka term.
Pag musulti kang essence, it refers to God's nature. Essence na tiya din. Muna dapat nato maintindihan. Okay? Unsa day ang nature sa Ginoo? Naay duwa sa nature. Divine and moral nature. Pag musulti kang divine nature, God is omnipresent. God is omniscient. God is omnipotent. God is powerful. So if we are talking about essence, we are talking about the nature of God. So dapat kay baluta, what's the difference of person sa nature? Para maintindihan natin ang essence. Kung sa iyahang essence, we are talking about the essence of Christ, of the Father, at the same time the Holy Spirit, they are one. Pero if we are talking sa ilahang pagiging person, they are three. So ibig sabihin, pangutana, pila ang Diyos ninyo? Usara. Ngano nag-exist man sa person? Ano yung pangutana? Diba? So ibig sabihin, explain nato na siya ngano man. So it doesn't mean nga tulo ang Diyos because yung pangutana is about person. Kato? Hello? Sige. Kato? Karon kumusulti kang nature niya at essence niya, sila ni tanan ko equal. Mauning unique sa ilaha. Ibig sabihin, kung unsa ang naa sa Father, naa sa Son, kung unsa ang nasa Father o nasa Son, naa sa Holy Spirit. So they are one God. Okay. Karon, pag musulti kang essence, when you question what and how, we are trying to answer no kani siya nga pangutana sa kumbaga pa sa iyahang pagani nakalimutan lang to. Okay. Dito na sa balik sa tadri. So ibig sabihin pag musulti kang nature, so ibig sabihin duwa divine at the same time moral. So pag abot diri, pag musulti ka, pag we are talking about the essence sa pagkaginoo niya, they are co-equal. So pag musulti ka, okay, kanina, na-remember na ako, pag musulti kang what, we are referring to being. Okay? Pag if we are talking to who, we are referring to person. So kani dapat siya, ma-emphasize nimo, what is the difference, Pastor, sang being of a person? Okay? Kani. You are what? Unsa ka nga person? Babae ka. Oh. Ako, lalaki. Sa pangalan, Marina, Pastor John. Sa pangalan nimo? Jen. So, kani siya, pag mungutana ko na, I am referring sa person. Okay? Person. Ibig sabihin, kita karon diri pero nakabuk diri. Daghanta. Ang tawag na to ana, person ba? Ibig sabihin, plural yun. Pero as a being, pilata. Isa ra. Unsa ta nga being? Human. Okay, you see? So, inganang nature sa Ginoo. That is the God that we worship. So, ibig sabihin, kung ato na siyang illustrate, ingani. Ingani. One. Okay. One. Okay. Halimbawa, kani siya, number 1. Hello. Kaning number 1 sa number 1, pareho ba na sila nga 1? Pareha. Pero sila, pila sila? Hindi ka? Duha. Pero pareho silang 1. Co-equal ba sila? Co-equal. Kasi ang 1 is 1. 1? Ano eh? 1 Japon. Okay. So, ibig sabihin, atong tanawon, kaning mga 1 yan eh, kaning siya is 1. So, ibig sabihin, kung i-times nato na siya, ibig sabihin, 1, isa lang ang Diyos. Ito? Hello? So kani, na formula. Plus ko. Asay tama dia. Pero ako sa person, ako sa kay essence. Okay. Ibig sabihin, this true is correct.
Kung ang imo ang explanation about siyang essence, Mm. this formula is correct. Kung imo ang explanation about siyang person, this illustration is correct. Pero ang oneness, Pastor, ano sila nabasa? Ang oneness, wala yun, isa na yun. Kasi nga naman, mode ang punta nila, mode. Ibig sabihin, manifestation. Ibig sabihin ba, isa lang yung ka-person ba? Si Father, Son, and the Holy Spirit, isa lang sa ka-person. In the Old Testament, Father siya. Pag-abot sa New Testament, ang Father, ni baba siya, naging Son siya. Pag kumandit to, naging Son siya, pagkayag niya sa langit, naging Holy Spirit siya. So isa-isa, ila-ila, isa ka mode, isa ka mode, manifested in 3 different manifestation. So ibig sabihin, kaning modalism, For how many years na oneness the access? Pastor, sa ato pa din, nausap-usap siya ang Father na himong oh, anak. sa modalism. So that's why, maguba nimo ang iyahang essence. Kasi si God, very clear sa Bible that He is immutable. God never changes. Wala siya nag-change. Ha? Lahi niyo ha? Pastor, napatay lang ika-illustrate about Isa siya. Sa essence nga. When you're talking about essence, ilang pagka-Diyos. Okay, problema na. Kung wala distinct, actually sa terminology, kung di mo ng distinction, kung wala distinct, oneness na. Mga bitaw, Pastor, nga may siya, Pastor, nga dili na si Jesus tao. Nakamo, inyo hapon. Para mo dito. Okay, sige. what lain nga kanang ma-illustrate niya nga gawa sa san. Oo, kani. Oh, mo na nga. Mo na siya. Ibig sabihin ka na, makita gini mo, dili siya lahi sa isa. Pareho yun sila, the same yun. One Okay? times So, ibig one sabihin, times there one are two equals formulas. one. Nga 1 plus 1 sayo. Kung sa person. Kung sa person niya, tulo sila. 1 plus ang gamiton. Kaning one ba ni lahi pa siya dire? Pareho sila. Pareho na. Pero distinct sila. Lahi sila. Distinct po ni kaning duha sa one, pero pareho sila. O, that's why tulo sila. So sa essence niya, yakon. Lahi sila. Separate. So ibig sabihin, mo na sa principle. 1 times 1. Yun nga, Jesus is referring sa essence. Pag musulti sa ako ba nga maiisa, Ano ko na mag-apil ang Referring sa Espiritu Santo ato pas? ha? Ano ko na mag-apil ang Espiritu Santo? Ganong siya raman ang Dili amahan. kasi during that time, wala pa man ano sa Holy Spirit. Dili pa man, okay, tandaan na to, dapat masabtan na to, paminaw. Oo. Okay. Kanimang God siya, awan ninyo ang mundo ni sa problema sa Christianity karon. Wa ginato nasabtan na tong Ginoo. No. Tandaan na to pag musulti ka there in 3 person, okay, tandaan na to they are co-equal, they are one in their essence, pero sila tanan, they have different role in salvation. Isa ang ilang point sa salvation, they are united in salvation, pero the way salvation must be executed, dahil sila role. Ang Father, He is the author of the plan. Ang Son, He is the one who execute the plan. The one who magpag-understand sa plano is the Holy Spirit. So, ibig sabihin, ang nagplano para ipadala ang anak, dili si Jesus, the Father. Ang namatay sa cross, dili ang Father, si Jesus. Ang mag-convict sa tua, sa gospel nga itong nadunggan, para mag-convert into Christianity, dili si Jesus, kundi the Holy Spirit. So, ibig sabihin, pero kanisya, they have a different role, but pero they are united in one goal. Ano ang goal? Salvation. Salvation. That's why kung atong tanawon ang namatay sa cross, dili ang Father. That's why when Jesus died on the cross, nag-pray siya sa Father. So distinction na. Baptism is distinction. Kung ang Father kung namatay, di pagkamatay ni Jesus, namatay sa Of course. Ano na siya? Oh, alangan, musulti siya ito. For example na lang, sa iyang baptism na lang. Si Jesus, pag-baptize siya, nasa sa river, di ba? Tapos dahil nagbukas ang langit, nagtingog, alangan, ang buhato ni Jesus, lumipad siya sa langit, tapos isuruya siya, this is whom, this is my son in whom I am placed. Tapos pag ibaba na po siya, sa Holy Spirit, tapos pag Holy Spirit, nagtao na po siya. Isa lang na siya katao. Dili mamauna, kay distinct man. Magic mo. Klaro kayo to. Nga si Jesus na dito, ano sa langit, bukas ang langit, ay boses na nadunggan, asa si Jesus. Wala siya dito, nasa sa baba. Asang Holy Spirit, ang siya Spirit, klaro nga nagbaba, descended as a dove. O din, tulo ka different, tulo ka distinct.
pastor, nakay-pasyon pastor para po sa tayo na tanan kasi ngayon natulod eh. No, kay namin tingog sa babaw na lang po diri sa ubos. So physically ba gyud nga makita na-joy God the Father or niya? Kasi Jesus physical ba Jesus diri. There is only physical ba nga na ay separate dito nga persona nga God the Father nga physical gud nga okay. Father. Pag musulti man gud ang person, we are not referring to physical body. Ang mali mo understanding na to, kung musulti ang person, physical dayon. No, ang person is na emotion. Love, ugugma. So ibig sabihin, pag musulti kang person, it's not just referring to body. So the Father is considered as a person, kaya nga masakitan man siya, may gugma siya. Okay, pero wala siya physical form. So si Jesus man good is unique. Naaman good siya, no? Because kailangan man good niya mo incarnate. Ngano kailangan niya mo incarnate? Because that is the way para ma-fulfill ang plan sa Ginoo. Kasi kung si Jesus nagpabilin siya na spirit, pagbaba niya dire, walay fulfillment. Dili ma-fulfill ang Old Testament because ang sacrifices para maluwas ang tao, pinaagi sa blood. Diba? So ibig sabihin kailangan na i-sacrifice. So si Jesus became the Lamb of God. Okay, for what purpose? Kasi the way para ma-atone ang sala sa tao, pinaagi sa dugo. So that's why kailangan mudanak to siya. Karon, kung saan nga dugo ang requirement, perfect. So he is the only perfect sacrifice. So that's why ang sulti sa Bible si Paul in 1 Corinthians chapter 5 verse 21, for the one man entered the world, sin entered the world. That is referring to the first Adam. Ano siya? To the second Adam, redemption. He's referring to Jesus. So, ibig sabihin, he was being incarnated. So, that's why very clear, in John chapter 1, verse 1, tapos ambak ka sa verse 40, sulti dito, i-declare ni John na kaning word nga kung gina-present na nag-manifest into flesh, before he became flesh, he is what? He already existed. He is God. And then, ang gibuhat niya, he became flesh. Okay? Nagkatawang tao siya. So, that is the doctrine of incarnation. So, ibig sabihin, isa ang Ginoo, tulo ka Distinct. distinct person. So in other words, sa distinct person, pastor, sa Bisaya pa, sa distinct person. Lahi-lahi. Function. Function. Lahi ang trabaho. Oh, pero sa ilang pagka-Diyos, sa ilang essence, isa sila. Mo sama to kita lahi-lahi ang trabaho. Pero sa essence nato, we are all human. Di mo na pwede bong kagun. Di mo na pwede bukon. That's why daghang Kristiyana, Lagi na sa they defend their faith. Tulo ka Pero usahay pati Distinct sila. yun. Magic na ba? Magic na tanong. Magic. Madi, magpairing-iring. Magpairing-iro. Okay. Okay, tanda na to. Okay, minaw. Di, kung manifestation ka, ibig sabihin ang Father nag-manifest sa Son. Kung saan nakatao. Dili siya, ibig sabihin oneness siya. Kasi sa modalism, manifestation, mode, unang ilaha. So ibig sabihin, from a different span of time, from generation to generation, nag-manifest ang Ginoo sa different kapamagi. So dili siya manifestation. Kasi kung manifestation, isa lang. Halimbawa, ako, tatay ko, tagiya ko sa kumpanya. At the same time, pastor ko. Murag nga na ba, isa ko ka-person, nag-manifest ko sa tulo kalay-lahi nga role. Pero isa ko ka-tao. Modalism yan. Kasi dili, distinct person. Distinct ka mo ako. Kung sabi niyo, wala distinct? Di, kita. Tulo ka personas. Kasi kumusulti man ka kaniya. Sa'yo, Sa teaching ko na. Okay, paminaw. Nga no very important. Kung yan na one siya. Kasi nga, bakit kani? Kailangan nato mabutang ang distinct. Ano kailangan mabutang ang distinct? Para at least makita nato, kung imong tanawon sa grounds ng Biblia, there is a distinction between the Father and the Son, the Father and the Son and the Holy Spirit. Distinct yun na sila. Dili na nimo pwede sila unsa man. Dili na nimo pwede sila sultiun nimo nga usara yun na sila katawo. Okay, tulog yun na sila ka persona. Kay lahi. Okay? Bato? Subo ko na siya. Sana man na video. Eto ba na ko na rin? Ano ba?
ang iyang description dito sa langit kay nasa sa right hand. Right hand of the Father. So, ibig sabihin, Not physical nga right hand. no, it refers sa ilang essence. Meaning to say, pag usulti kang right hand of the Father, that is an idiom sila sa una ng understanding nila ana. Ibig sabihin, they are what? They are co-equal in their Whatever na history atong sa right hand, pasabot ato, agree na. Pag usulti mo ko sa he seated at the right hand, usulti ka kanang kamay lang sa Ginoo. Dili. Kung unsa ang naay authority sa ilaha, seated at the right hand, the same sila. Mo na point. That is an idiom. Okay? Idiom sa split. So, ibig sabihin, kaniya, very clear. Dapat na masabtan na kana siya nga doktrina nato must be supported by the Old Testament. Open your Bible. Deuteronomy chapter 6, verse 4. Para mabalaan nato nga ang Ginoo as person dili siya usa. Dinumdumi katawan sa Israel, ang Ginoo o ang Ginoo lamang ay atong Dios. Okay. Sa isang translation, Ginoo is one. Tama? Ano sa English eh? Sa Bisaya mo murag bilang ibanggit nila nga usaran sila no? Ako lamang. So, ibig sabihin isa. Okay. Okay, paminaw, tanaw din sa black whiteboard. The Lord our God and the Lord is Okay, the Lord is one. So in English, ang gigamit na term ni Moses is one. So to understand Deuteronomy 6:4, dapat dili nato ni sa sabton kaning word nga one sa tuang pagsabot karon. Kay because ang one sa biblical perspective is different ang pagsabot sa pinulungan nga one sa tuang nga one karon. Kasi ang Hebrew word aning one is gikan sa Hebrew nga pinulungan nga yang Hebrew is ikad. Na ang ikad is not singular in nature, but ikad is plural. Nanong plural man? For example, ang term nga one, husband and wife are one, pila sila? Plural. So, ibig sabihin, when God said, okay, hear, O Israel, your God is one. So pag usulti kang one sa understanding nila na, dili na siya usa lang ka person, but it is plural in its nature. Kaya ang word niya ikad is dili sa singular. Makato? For example, pag usulti ta, the church, okay, is one in Christ. Pag usulti kang one in Christ, ay usulti nga usa ra ka tawo na. So, daghan siya. That's why, makita nato na si Moses, di sa musipyat o paggamit ani nga terminology, kasi sa terminology niya, even in Genesis chapter 1, nagagamit siya og word na as plural. Okay? Pag musulti kang one, sa Hebrew, sa Hebrew language, they are referring not to what is to one literally nga usa ka tao, but they are referring to the term unity. So, mo na siya. So, ibig sabihin, very clear na to, very clear ha, na sa perspective sa Christianity, makita nato that we believe in one God. That is a traditional approach. Okay? Kaya kung ang modalism, okay, isa to nga scholar tong gibanggit ni Maria kanya, you remember? Ha? Tertullian? Actually, sila na sa una ang mga defenders of faith. Kauban na sila nila Athanasius. Okay? Athanasius, Tertullian, one sila mga defenders of faith pag-abot sa Trinitarian perspective. Kasi man good, they want to debunk, they want to disclose no, ang issue about sa modalism because ang modalism is considered as heresy sa unang panahon. Ito? So, muna ilang emphasis dito. So, one, God. Okay? Sige. So, ini question. Baro na? Ha?
So, ibig sabihin, klaro na sa igsuon na, kung we are talking about sa ilahang pagiging Diyos, sa ilang essence, we are one. Di yun na siya natin pwede ko lang. Pero kung muisgot ta about sa ilahang persona, mo dapat masagot. Okay? Klaro din na siya. Dili na siya pwede na ito bulagon na kamatukan. Okay. So next, kani pa. Sa Diyos na, in general. O kanila po, kay Jesus na punta. O. Kani ha? O na po niyang problema na po. Unsa si Jesus? Unsa si Jesus? Ha? Okay, unsa? Okay, ayaw ng Ginoo lang. Ayaw sulti tao lang. Kung sulti tang Ginoo, kung saan klase ng Ginoo, ibig sabihin fully God. And fully ha? So ibig sabihin, pag musulti kang fully God, fully man, bisan si Jesus na himo siyang tao, di ni mo pwede tanggalon na musulti ka, nawala ang iyang pagka-Diyos. Dili ko ta musulti nga si Jesus because fully God siya, di mo pwede sultion na dili po siya tao. Okay? So pag musulti kang fully God, fully man, we are talking about sa theology, ang hinaisgutan nato ata hypostatic union. Pag musulti kang hypostatic union, we are talking to the nature of Christ. Sa iyahang gitawag na dual nature. Okay? Hypostatic union. Sige. So, mo na siya nga tuwa karon, i-wrestle na po. Ha? Okay. Kung si Jesus, okay? Minaw ha? Fully man, at the same time, fully God. So, ang pangutana, mauli. Okay. Kung i-claim na to si Kristo Ginoo, o i-claim na to si Kristo tao, so ang question diya, naabay imposible kay Kristo? Ha? As human, pinipigil na siya as human. Ha? Hindi. We're talking about Jesus in general. Ha? Okay, as a man. Okay. So, sa iyahang nature, sa iyahang man, naibutang imposible. Pero sa iyahang nature as God, walay imposible. Okay? So, very good. You are now in the right track. So, pag musulti ka as a God, as a human, na ay butang nga imposible, so that's why makaklaim ta na si Jesus maunsa man. Makapoy. Si Jesus matulog. Si Jesus magutom. Pata? Hello? Okay. Pero sa iyahang nature as God, so dili. Para? Okay, so question. Anong nagsulti man si Jesus dito sa Matthew chapter 24 about sa iyang coming, even the Son of Man, wala kabalo kung kanus moabot ang katapusan. Open your Bible, Matthew 24. Musa nga verse na? Sige lang. Ayan na. Saan siya? Matthew 24. Pagtaan ninyo. Saan nga verse? Verse 3? Hindi, dito na sa statement. Sa statement niya, that even the angels
nor the Son of Man. Oh, susulti. Kuan walay tao nga nasayon ganus ang mabot kadtong adlaw o takna bisan ang mahangin sa langit bisan gani ang anak. Oh, O dili ang amahan naman. okay. So karon, paminaw. Okay. So how can you reconcile kana sa nga statement diri sa nature ni Christ that He is fully God, fully man? Kung tawag ko sa kay God mo ta siya. Sila sa na kung wa sa kay ano. Oh, wala. Wa siya kahit ba ko no kay God siya pero distinct pa siya na person. So, even God siya pero distinct pa siya sa Father. So sa to pa wa sa ibaw. Okay. Kung wala siya kabalo, ibig sabihin limited siya. Kaya pagka-person. Pero di ba sulti na kaniya? Kung si Jesus na imong tao, nawala ba niya pagka-Diyos? Oh. Ano nasulti man siya nga sa kabalo? Pero ang Father Ha? Usa sa? Usa sa? So that's why kani igsoon na because nganong gi ano nako, nganong gi appeal na nako diya sa ating discussion ang Matthew 24. Because that is one of the passages na ginagamit sa kritiko to question the hypostatic union of Christ. Kasi kung musulti man gud ta Christ in his human nature, fully God po siya. Ibig sabihin, how come na nagsulti siya even ang anak wa kabalo? Na kung atong tan-awon, kung musulti man ang siya, because sa iyang pagkayuman, musulti ka, wa siya kabalo. Pero kay Diyos mo siya. Anong musulti man siya, wa siya kabalo? Ha? Hello? Ay, tingog na mo, oy. Sige laban. Ina ka, tingawon ko ni Pastor, dugay ko yung balik. Okay, kaniya ginasulti nato ni siya, gina-examine nato ni Igsoon because we are all Christian. So kailangan din nato masabtan na kinsa ang Ginoo nga atong worship. Mabalaan din nato unsa ang Ginoo nato. Mabalaan nato kinsa ang Ginoo. So because we defend our faith. Ha? Dapat ato na siya masabtan. Okay, kasi ang uban mong diri, ang gamiton nila diri nga tubag. Ang gamiton nga tubag diri, mahulog sila dito sa theology na ginatawag na theology nga kenosis. Na ang sulti nila na sa kenosis nga doktrina, si Jesus, kung naging tao siya, gilimit niya ang iyang pagka-Diyos. Now, I will tell you, na when Jesus became man, He didn't limit His divine nature. Because kung gisulti kang gilimit niya ang iyang divine nature, dili si dato matawag si Jesus that He is fully God, fully man. So that's why, kung kenosis siya, na maotong yung explanation sa kenosis, mali. Pero kung explanation nimo sa doctrine of kenosis, is Jesus limited in His human nature, but unlimited siya in His godly, divine nature, walay problema. Tinuod na siya. Tanda na to sa kenosis na doktrina, ang limitation ni Jesus sa iyang human nature. Pero sa iyang pagka-Diyos, He is not limited. Wala ni biya ang iyang pagka-Diyos kung nasa sa langit. Kaya nga naman, mauni siya dapat na tumasabtan. Kaya usahin ng ng Iglesia ni Cristo, ang ginatanaw lang nila sa parts and scripture is katong isa ka nature ni Christ na tao siya. Tandaan na to there are portions in the Bible na makita po na to, ug kani, daghan bit ebidensya na makita na to, na si Jesus, makita din iyang divine nature.
How come si Jesus na nagsulti sa Matthew chapter 24 verse 36 na wala siya kabalo na kung imong tanawon kanang Matthew chapter 24 is about prophecy. Diba? Kita mong context na? Diba prophecy mo na? Kung sa sulti ni Jesus niya, naghatag si duha ka prophecy niya. Prediction niya. Nana siya. Ana yung mga disciple. Nindot ang temple. Nana si Jesus. Mabot ang panahon. Walay usa ka posting mabilin anak. Isa ni predict anak. Jesus, anong kabalo man siya ako? Nakabo na to, wala ka. Kung anong kabalo man siya. Anong kabalo man siya kung saan kung kung saan nakabo. There is a rumor of war, blah 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 blah. Pero pag abot niya sa verse 36, sulti siya, uy, ang pagbalik niya, even the son of man, wala kabalo. Di ba mula confusing? Makasulti ka na gikan sa verse 1, gisulti niya ang prediction ni Metabo in the future, detail by detail by detail by detail. Pag abot dito sa ngalan ng verse, nagsulti siya, wala sa kabalo. Because of it points out the divinity of God. Ano sa divinity of God? Ang prophecy ni Jesus. Ha? Sa iyang predictions, nagkailan yun na. O Ginoo siya. Okay, pero ang problema na, diya pagsulti niya sa 36, nawala ang iyang pagka-Diyos. Pero sulti man siya, wala sa kabalo. Wala pastor. Paano na siya? Paano na? Basta ang whole passage, pastor. Sama. Naka-add sa ating mga word. Sa iyang gustong point out. Ha? Gamit niya ang word na even the son. Masama. Ganong sa iyo connection na siya passage. Anong isip? Support niya sa pagka-Diyos ba niya? Niya? Ano yung support? Sa iyang pagka-Diyos? Diyos, natin kami na kanang natabog doon. Mabalik yun. Mhm. So, iyahan ang di-supportaan. Okay, pangutana. Kisa mo balik? Siya. Siya. How come mo sa kabalo kasi mo balik? Ano sulti na niya? Kabalo mo. Kaya ba ni siya ni Pastor? Okay, pangutana. Kabalo sa niya, dili. Kung ano sulti niya hawa sa kabalo? Siya. Ha? Parable na ni Pastor. Ha? Parable. Parabo, hindi na. Prophecy. Prophecy. Parable of the future of O fig tree. Nagamit sa fig tree, pero ang yang kanasa na essence ka ng verse 36 is not a parable. That is a prediction. Balik ka tas kinosis, pastor. Ha? Balik ka tas kinosis. Ang sama. Yung pagkataman, limited siya. Wala siya kabalo. Wala siya kabalo. Sa pagkaginoo, Kabalo siya. Pero so this in time, totality, kabalo siya wala. kabalo siya. Sa iyang kabalo siya na Diyos. Kabalo siya. Sa pagkatao, Kaya halaling pagka. wala siya kabalo. Istorya. Basta. Okay, kayo naman. Sa iyang pagkatao, wala siya kabalo. Sa iyang pagka-Diyos, wala siya kabalo siya. Therefore, I conclude, kabalo siya. As agad. As a tao, wala. So, kung saan iba siya, kabalo siya ba? O wala? So, kung nasulti niya as human being siya, kabalo siya, wala. This time, pastor, gigamit niya ang pagkataman. Bawal ni siya. Pastor, kay bawal ni siya. Ikaw na siya, pastor, na even does the Yan ang gigamit para pagpasabot sa mga tao. Oh. Para Hindi. ma-point out din ang pagka-Diyos sa Ginoo nga wag ginasayo. That's why, brothers and sisters, very clearly siya nakibili because ang purpose nato ani sa life as human being to glorify God and enjoy Him. Kung usahay dagat Kristiyano, nga di nila enjoy ba ang Christianity ba? Diba? Muna usahay, wala kayo sila inana ng burden sa pagpangalagad sa Ginoo because they don't understand really who they worship. Okay? Pero actually, you are in the right track. Di lang ginin yung dili lang ginin yung kapito. Ato niya sa idea ganihan. Nga na sa ganihan, na kanang good pastor is according maguna siya sa sa pader. Ano siya? Plano sa pader. So, ibig sabihin, ang emphasis niya, murag kana manggod siya ang yang coming is dili na siya plano sa anak, kundi plano sa amahan. Kaya na niya sulti. Okay, bata? So, ibig sabihin, kanya para masabta na ito. Pag sulti ni Jesus, even the Son of Man, even the Son of Man, wala kabalo kung kanus asa mo abot. It doesn't literally says kasi Jesus himself wala sa kabalo. So ang point ni Jesus ana, murag ngani. Wa siya sulti nga di sa kabalo siyang pakabot. Kundi ang iyang pakabot dili na siya mo-decide sa iyang sarili desisyon sa Ginoo.
Mo nang emphasis. That's why, recorded Japon, ang ingana nga style sa construction sa grammar, recorded Japon na siya sa Acts chapter 1, verse 6 down to 8. Di ba nakatana yung disciple? Lord, kanusaan ni mo i-restore ang kingdom. Ang sulti ni Jesus sila, it is not for you to know. It doesn't mean wala kabalo si Jesus. Ay sulti ni Jesus, it is according to God. So, ang point niya anak dito ni Christ, it doesn't mean wala siya kabalo because He is fully God. Kabalo siya, pero ang iyang pag-abot is dili na siya sa iyahang sa iyahang kabubuton o sa will na siya sa iyang ama sa langit. So, ibig sabihin, dili nyo makita na wala ni Jesus gidivulge, no? Ang ilahang pagiging essence as God. Okay? But instead, makita natin dito ang ilang role as a person pag-abot sa redemption. Kaya makita niyo dito nga detail by detail, si Jesus nag-predict na daan. Imposible nga wala na siya kabalo. So ang point lang niya dito, sa iyang mga disciple, ibig sabihin, it is not for you to know. Ang about sa pag-abot nako. So kanang pag-abot nako, iyahan na siya sa will sa Father. Kasi kung sundan pag mo na verse 36, bumaba pa ka diya, may mga prediction mo po sa diya. May mo tanahon. So, ibig sabihin, dato makita iso na, kaniya, very clear ha? So, si Jesus, in His human nature, limited siya. In His divine nature, dili sa limited. Okay? Kata? Okay, karon. Question. Kung nabuhay si Jesus, asa siya to? Nung nabuhay si Jesus sa unang panahon, asa siya? Asa siya ng lugar? Oh, asa siya? Bethlehem. Asa siya nag-ministry? I-general lang ninyo. Asa ministry sa lugar? Sa country? Israel. Okay. So, ibig sabihin, si Jesus nasa Israel. Okay. Di ba may doctrine about kay God that God is omniscience? God is omnipresent. Kung musulti ka God is omnipresent, asa siya? Okay. Kung si Jesus, asa siya to? Israel. Asa Israel. Okay, pangutana. Omnipresent ba siya? Dili. Na naman. Asa siya to? O di, asa siya today? Asa siya? Sa iyang pagkatawan ng Physically, pastor. nasa Pero sa iyang pagka-Diyos, omnipresent siya, kay kaibaw ganit siya nga namatay sa iyo. Binalibog-libog ka lang mo. Yes, very good. Ibig sabihin, pag ginawa, sa iyahang humanity, dili siya omnipresent. Pero sa iyang Diyos, omnipresent siya. You are all correct. Pero question, ano? Ano man? Ano man nga, naa siya dito, physically, pero masulti niyo nga omnipresent siya. God man siya. Wala Okay. na sa tanagapit. Kung ano nga sulti mo ni mga nasa tarandapit? Lagi. Ganun ga, wati kung God siya nasa tapit, unsa dahil si God? Ha? Pero paano ninyo masulti ba? Paano ninyo masulti nga? Pagsulti ni, pag sa nga nga si Pasyon, ano ako ang try, diya tudluan ka mo ha? Paano ninyo ma-sure na siya? Kasi defend ninyo na, kasi sulti ninyo, okay. The best way to answer it, si God, sa iyang pagkatao, hindi siya omnipresent. Sa iyang pagka-Diyos, omnipresent siya. So, ang next question mo na musunod diya, paano ninyo masulti? Masulti ka, He is God. So, your answer is very good. Okay? So, dapat na-specify nyo. Ano nasulti ninyo? So, to specify it, brothers and sisters, dapat imo silang i-address dito sa nature sa pagkaginoo. Unsa dahil nature sa Ginoo? Pag musulti kang omnipresent, the term omnipresent does not mean refers to physical. God is a spirit, right? The Father. Nanong i-describe mo siya sa Bible as a spirit, He is omnipresent. May physical body siya? Wala. Wala. So, ibig sabihin, ang pagiging omnipresent sa Diyos is dili nakabase o naka-anchor sa physical body. Because ang description sa Diyos ng omnipresent siya, ang sulti sa Bible, ang kalibutan is only a footstool of God. So, ibig sabihin, ang Ginoo, by nature, dili nimo siya pwede i-contain because He is God. Dapat, tinanaan ang flow ninyo sa ibang. So, kata, so si Jesus, yes, limited siya in His physical body, pero tandaan na to, that He is God, so being God, sa iyang divinity, so di nimo siya pwede i-contain. Okay?
Because Jesus is omnipresent. Kaya pagka omnipresent, dili na siya mag-matter sa physical body. What? Okay, so nga na, Kung puli man siya, puli pod kuan. Asa man jud siya karon? asa sa karon? Asa di siya karon? Talagay mo. Adi, okay, kung tama, simple lang. Nabi ato sa earth. Oh, kasi kung tanongin mo nga, asa karon? Si Jesus? Jesus. Asa sa karon? Nga, puli man siya nga, puli God. Okay, asa asa- na asa mo jud siya. Asa sa karon? Kaya puli man mo pa Kaya siya man sa eh. siya sa kalibutan. Dili, asa sa karon? Sa heaven. Ha? O, sa heaven siya. Buti naman sa heaven. Hindi sa problema ito guys. Wala siya sa earth. Oo. Hindi sa problema ito. Eh, di ba isa ka may kaya pa siya? So, ibig sabihin, simple kayo. Because So ano? sa to para sa earth, asa man siya nasa Israel lang. Wala. Uy. Naman lang lagi na may mga puli man. Ah. Puli man lang siya sa earth. So, balik at kita. Kaya muna po na yung mga argument na po ba? Na po na puliman. Wala may puli man. Wala may puli man na nasa langit. Okay. Sige. Kung sa tingin mo? Wala wala puliman nga nasa langit? Sa langit. Sure ka? Ay pakita ng ebidensya sa kuha, wala? Okay. Tara. Sa heaven, kay puli man pa yata. Kuminaw siya. Kaya na ka ba ipakita sa kung sa ebidensya na walay tao dito nga fully man nga nakatulangit. Oh, lagi na pas. Ang pangutangan nako kay puli man ng tapo. Oo, gani siya. Sa heaven. Hindi, ano ha? Kuminaw sa kaya. Ay sa mong yata. Ay sa mong subak. Sorry, Ate Marina. Para mahuman nato ni. Okay. Ang claim ang gun nimo, Kaya di ba pa si Jesus puliman. So Lagi. kita puliman. wala lagi ko problema, ana. Ang problema man kunin mo gina-claim ang good nimo. O mo na imong sulti. Pag musulti ka claim ba? Balik ako sa apologetics ha. Ang claim nimo noon sa man. So ibig sabihin, you are saying si Jesus wala dito sa langit. Jesus sa langit kay Oh, espiritu. espiritu siya. Okay. Ibig sabihin, pagkayap ni Jesus sa langit, dili sa physical. Glorified body naman to siya. Okay, kung glorified body, yung tawag ato, body dili, spirit. Oh, pag glorified body, spirit na dili. Dili ah, body gani. So naunsa man nga term. Tanawa gudo, glorified, aminawa, glorified body. Ibig sabihin, ang body niya glorified. Pag musulti kang glorified, ano sa meaning sa glorified? Dili mabulok. Dili magulo. Oh, di unsa to? Spirit body. Unsang dili mabulok? Spirit o body? Wala sa gisulti dito, glorified spirit. Ang sulti siya ha, glorified body. So ang body unsa? Oh, di unsa sa pagsaka dito? Lawas wala. Dapat ya balas Bible nga Ginoo espiritu. Espiritu to dati. Pero pagbaba niya, nagpakatao siya. O, pagsaka niya, wa siya nagbalik og pagka-espiritu. Tao dito pagsaka niya, kay glorified body man. Tapos ang claim mo nimo, nagsulti ka nga walay tao sa langit. Una na ko pangutana. Nganong nasulti man na nimo? Aron pangutana. Okay, kani ha. Simple lang. Kung matagaan tagang ebidensya na naay tao sa langit na pisikal, matuo ka sa kuha nga na pisikal dito? Kung ano may binigay to, Ate Marina. Okay, sa imo ha, wala natuo. Pero ang Biblia, kung ang Biblia magsulti, Kay ngano kung wala ka okay. mo ana og kuan espiritu ra be. Kani ha, kani sister ha, kani sister ha. Bari. Kani sister, aminaw sa lagi. Ako, oh lagi mo ni mo point ang dugo. Ang imuha magong theology, dili man gud na mag-matter kung unsay tinuuhan nimo. Ang theology man gud, ang tinuod mo gud mag-matter na siya kung unsay sulti sa Biblia. Okay, pangutan mo ita ka. Kinsang tuuhan ako? Ikaw ang Biblia. Dili na siya, kayo lagi usap. Sa na ganito sa imo ha. Kung ako ang tao, kinsang tuuhan ako? Ikaw ang Bible. Okay. Second, question. Isa-isa ha. Ayaw nahiya ang tubag. Second ako pangutana, kung Bible ang tuuhan ako, pangutana, kung na ako napakita sa imo ebidensya sa Biblia, na naay tao sa langit, na naay lawas, buto ka. Depende na. Okay. Sige. Gusto nimo? Gusto nimo i-prove na to? Ay, nako. So, ibig sabihin ka nun, Wala gina sa teaching na ako nga.
Sa inyo ha, gani kung teaching. Okay, paminaw. Okay, paminaw. Hindi gani mag-matter ang imuhang teaching. Kaya ang mag-matter gani, teaching sa Biblia. Amen. Ang daan na to, isuon na, ako ako'y labok ang kung sa pagtulunan ninyo. Kung ang inyong pagtulunan, bukod-contradict sa Biblia, false teaching. Amen. Kaya nga naman, asang baruganan na to, ang wala lagi spirit. Relax lang bala. Relax lang. Ibig sabihin, Sugod pa sa dapat ang akong question ko ate, ang katuda yung pagkayag yung sa dito spirito to body. Espiritu do gani. Mo na yung point. Ako nakasabtan na ako siya. E nga ni mo gani ang point. Nga ni mo gani ang point, oh. Si Jesus, pagkato niya sa lupa, tao siya. Pagsaka niya sa langit, imposible daw na musaka si Jesus sa langit na body siya kay ang naa sa langit dapat daw espiritu. O mo na yung claim. So kana siya, kana sa sister, ani sister ha? Klaro ha? Balik na dito. Usbo na to. Okay, karuan na to ha. Ay, sa mo gano. Ani, pag-abot na to sa truth, dili mag-matter kung unsang opinion sa tao. Dili mag-matter kung unsang gitudlo sa simbahan. Dili mag-matter kung unsa ang itudlo sa Biblia. Pagkayat niya. Lagi ulat sa God, relax ang God sa ali. Ayaw sa teacher. Ako sige na-explain gani. Ano na para masulbat nato ni kaya ako. Bisan Wala may verse nga, lawas ba yun dito? Sige. Langit? Klaro, butoon ka sa kuha. Ayun karon, lawas niya. Butoon ka sa kuha. Butoon ka sa kuha. Butoon ka sa kuha. Yan ang ginoo sa mga God is the Spirit. Butoon ka sa kuha. Naka-Bible na yung cellphone? Ng Bible? Oh, sige. Buksin mo yung Bible. Karon, huwag na dyan. Na itong ahantod karon. Bisag isa pa ta kasi man yung istorya ako, hindi ko maundang istorya. Oo man ta. Ha? Bisag balik-balik ni na. Asahin na mga. Kung nga po'y mabasa na tao si Jesus. Dili si Jesus gani ang proof ang kunin mo. Tanawa lagi naglahit ako lang imong sulti. Ang sulti na kunin mo gani ha. Nang walay tao. Dili, ang sulti mo gani ha. Kay si Jesus lang baruganan tapos gi-claim nimo nga wala gyud dito ni saka sa langit na physical. Mo man imong claim. Oh, di ibig sabihin wala gyud. Basta, sige, wala gyud. Lagi wala gyud. Open your Bible, Old Testament. Old Testament matapas. Nga na Hindi. Okay, pangtanong ta ka. Pangtanong ta ka. Bilang sa pangtanong ta ka. Ang langit, Sample ka niya. fulfillment lagi. Pero manggod, ang problema manggod nato manggod, ang problema manggod, binaklaim mo manggod na siya kasi Jesus, pasaka dito espiritu. O nga ni sa ano ka, before kumatag sa imong ebidensya. O tanong ta ka, pakitahay kong ebidensya nga si Jesus isaka espiritu. Dili. Dili sa pakitahay sa pakitahay God sa is the Spirit ba yan? Oh, dili ang God is the Spirit. pangutanan nako mo ni. God is the Spirit. Lagi, wala ko problema. Ay lagi istorya sa kuha. Maglawas. Ay paminaw sa lagi. Ay istorya ani nagsimple na lagi. Ayaw nimo i-inject sa kuha, i-prove nimo sa kuha. Natana sa wala kay basihanan. Nga simple lang. Pakitahin kong ebidensya nga nisulti sa pagsaka ni Jesus sa langit, espiritu siya. O ano lang kasimple. Ako sa mangutana. Okay, balik tahan. Dili lagi. Okay. Kani lagi. Paminaw ha, wala lagi problema na. Ang point lang nga ni, pangitai ko ebidensya. Dili. Mamanisa, pangitai ko. Dili. Okay, so ibig sabihin. Dili. Lagi na. Kaya kung nakasala si Jesus, Makasapos siya. Pareha na to. ano? Ibig sabihin nakasala si Jesus? Ibig sabihin okay. Sa iyong pagkapuli man, nakasapos siya. Puli man siya. Mayaray makasala. Diyos man Kaya pastor, Okay. sa amin dali. So, ibig Kung puli man siya, wala siya na to. Okay, so, okay, uminaw. Okay, so, uminaw sa, okay, kaya kanina, ayos sa mga, para, ano, Sige, sabihin namin, Ben. okay, sige,
Okay. So, ibig sabihin, dili lagi kay mao man yung theory manggod. Imo ha theory. Ang pangutana nato diya ebidensya lagi. Kung na siya, halimbawa musulti ka sa kuha ang itlog ang itlog is mao ni. Kung isulti na nimo sa kuha, dili mo ipakita sa kuha, di pumutuon nimo. Pero ito ka simple, o karon. O sige. So kaya ako is ang sister, ako nang ipakita sa imo ha. Pero ikaw, ipakita nimo sa kuha. Una, ipakita nimo sa kuha, sulti sa Bible nakasala si Jesus. No, hindi naman. Sa akong pagtuog ng pas, hindi na bitaw, Diyos siya. Okay. Kami kang Diyos, Espiritu. Espiritu. Tunggilan sang sa Kato, gikuan to ni Jesus nga, dili siya tao yun,